Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 971. Sa Black Tea Diner, ang pinaka-high-end na lugar ng lumang panahon, sinabi na ang pagkain ay may gastos sa $10,000. Ang mga ordinaryong tao ay hindi pa nagkaroon ng karapatan na pumasa sa pamamagitan ng kainan, hindi upang banggitin ang kainan sa lugar. Si Yvonne Xavier at ang gwapong lalaki ay lumakad sa itim na carpet ng kainan sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sinundan ni Harvey York ng dali-dali habang nalilito. Nakita ni Harvey si Yvonne sa gitna ng malaking bulwagan nang dumating siya sa pasukan. Ito ay maliwanag na ang buong kainan ay naibok. Ang bulwagan ay pinalamutian na parang isang palasyo na hindi malayo sa kay Yvonne. Nagkaroon ng isang matandang babae na may pilak na buhok. Mayroong ilang mga nag-umpukan sa gitna, na may ilang mas batang babae. Ang gwapong lalaki na dumating sa kay Yvonne ay umukod sa harap ng matandang babae at tumayo sa gilid. Ang paningin ng karamihan ng tao ay nakarating sa kay Yvonne Xavier. Ang ilan ay malamig bilang yelo. Ang iba ay tinitingnan siya sa paghamak. Si Harvey ay nahuhulog. Kung tiningnan niya ito sa ganitong paraan, ang lalaki ay tila hindi siya ang kasintahan ni Yvonne Xavier. Ngunit ano ang nangyayari sa harap niya? Sa sandaling ito, ang tiyahin ni Yvonne, si Rita Lawson, ay nasa karamihan. Lumakad siya sa kay Yvonne at sinabi ng walang bahala, "Hindi masama, Yvonne." Ang dakilang lola ng mga Xavier sa Walsing ay dumating sa lahat ng ganitong paraan upang anyayahan ka ng 3 beses, at hindi ka na huminto sa pamamagitan ng, "Hey, huwag mong sabihin sa akin na lumaki na ang iyong mga pakpak pagkatapos na dumating ka sa Southlight. Hindi mo pa rin pinapahalagahan ang tungkol sa mga Xavier sa Walsing kahit kailan, ginagawa mo ba?" Sa gilid, ang pinsan ni Yvonne Xavier, si Ivan Xavier, ay nagsabi ng walang bahala, "Yvonne, huwag kang maglakas loob na gamitin ang ilang pipi na dahilan na tulad ng trabaho muli. Narinig na namin na ang Sky Corporation ay may nagtatrabaho para sa isa pang vice-CEO. Siya ang humahawak sa lahat. At ano ang tungkol sa iyo? Sinundan mo si Prince York sa loob ng maraming taon, ngunit ikaw pa rin, ay isang sekretarya lamang. Pag ako aalis na ako. Kahit na ang isang mapagmataas na Xavier ay lumabas lamang upang maging sekretarya ng isang tao, ngunit wala kang pangalan para sa iyong sarili pagkatapos ng pagsunod sa taong iyon para sa maraming taon. Sinusubukan mo bang buhayin ang mga Xavier mula sa Walsing sa mga nakakatawa na stock doon? Huwag mong kalimutan, Yvonne. Ang mga Xavier sa Southlight ay isang extension lamang. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang nagpapadala sa iyo, hindi ka niya maprotektahan magpakailanman. Dahil ang mga Xavier mula sa Walsing ay isa sa mga nangungunang 10 mayamang pamilya sa bansa H. Ang pagtingin ni Ivan sa sandaling iyon ay malamig na parang yelo. Sa kanyang mga mata, ang mga pagkilos ni Yvonne ay hindi katanggap-tanggap. Ang isang mapagmataas na Xavier ay tumatakbo sa paligid bilang sekretarya ng isang tao. Nawala ang lahat ng mukha para sa buong pamilya mula sa Walsing sa sandaling ito. Ang gwapong lalaki na si Yvonne ay dumating, si Jesse Xavier, ay ngumiti habang binuksan niya ang kanyang bibig. "Pinsan, auntie, alam na niya na mali siya noong nagpasya siyang sumama sa akin. Huwag kang manisi sa kanya. Siya ay pamilya, pagkatapos ng lahat." Ang taong nagbukas ng kanyang bibig ay walang iba kundi si Jesse, isa sa mga kandidato ng prinsipe ng pamilyang Xavier mula sa Walsing. Siya ay lubos na mahusay sa pamilya. Ang kanyang katayuan ay medyo mataas. Siya ay may mataas na katayuan kahit na inihambing sa lahat ng iba pang mga mayamang tagapagmana sa Walsing na kung bakit si Ivan at Rita tila tulad ng kanyang mga subordinate kahit na sila ay karaniwang mapagmataas na mga tao. Matapos marinig ang mga salita ni Jesse, pinalayas ni Ivan at Rita ang kanilang mga kamay at sumagot, "Nakikinig kami sa iyong mga order, Master Xavier." Si Jesse ay ngumiti habang tinitingnan si Yvonne at sinabi, "Yvonne, alam ko na ang tungkol sa panukala ni Chris Leo sa iyo. Kahit na ang mga Leo ay hindi isang bahagi ng pinakamataas na 10 pamilya,
Ang kanilang kapangyarihan ay hindi dapat na paglaruan. Bukod, ang pamagat ni Prince Chris Leo ay maaaring bahagyang magkasya sa iyong katayuan. Ang paraan ng pag-iisip ko, hindi mo na kailangang maghintay ng mas matagal. Dapat mong makuha ang iyong mga sertipiko ng kasal ngayon. Si Yvonne Xavier tinaas ang kanyang ulo pagkatapos ng isang sandali ng patay na katahimikan upang tumingin sa kay Jesse Xavier. Pinsan, hindi ako mag-aasawa ng sinuman. Si Jesse ay napakunot ang noo, hindi nagsasabi ng ibang salita. Si Ivan Xavier ay sumali sa usapan, Yvonne, wala kang karapatang magsalita sa harap ng ating dakilang lola. Ikaw ay isang collateral na kamag-anak. Ikaw ay maswerteng sapat na ang prinsipe ng pamilyang Leo ay hindi naiinis sa iyo. Ano ang kailangan mo upang bigyan siya ng malamig na balikat? Si Rita Lawson ay tumingin kay Yvonne na may isang ekspresyon bilang malamig bilang yelo. Si Yvonne ay walang bahala na tiningnan pabalik ang kanyang tiyahin. Auntie, magpapasya ako kung ano ang mangyayari sa sarili kong katawan. Wala sa iyong mga opinyon ang mahalaga. Sampal. Si Rita Lawson ay lumakad patungo sa kanya at binigyan siya ng isang sampal sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagsalita na galit kung gaano ka may kakayahan. Hindi ako makapaniwala sa iyo na ikaw ay masuwin. Hindi ka ba nakikinig sa kung ano ang sasabihin ng ating dakilang lola? Matapos makita na si Yvonne ay sinampal, si Harvey York, na nakatayo sa pasukan, ay hindi maaaring makamit upang makita ang tanawin. Si Harvey ay humakbang sa dining place na may isang kakilakilabot na pagpapahayag, pagkatapos ay sinabi ng walang bahala, dahil sinabi niya na ayaw niyang mag-asawa, hindi niya kailangang mag-asawa. Siya ang aking subordinate, pagkatapos ng lahat. Hindi ako naniniwala na ang isang tao ay talagang nagbabanta sa isa sa aking mga subordinate sa South Light. Si Yvonne ay nagulat at walang malay na tumingin sa kay Harvey. CEO York, dapat kang umalis. Hindi ka dapat nandito. Hindi mo maaaring maprotektahan ang mga Xaviers mula sa Walsing Natural. Hindi niya nais na ipaalam sa kay Harvey ang tungkol dito dahil ang mga Xavier mula sa Walsing ay kukuha ng kanilang galit sa kanya. Ang mga Xavier mula sa Walsing ay isa sa mga nangungunang 10 pamilya sa bansa H. Ang kanilang kayamanan at kapangyarihan ay napakalawak. Si Harvey ang CEO ng Sky Corporation at pinangalanang si Prince York. Ngunit sa mga mata ni Yvonne, hindi pa rin siya isang kalaban para sa mga Xavier mula sa Walsing. Si Harvey ay nagbigay ng ngiti sa kay Yvonne at sinabi, talagang mahalaga ba kung maaari kong pukawin ang mga ito o hindi? Isa ka sa aking mga subordinate. Walang sino man ang maaaring pilitin mong gawin ang hindi mo nais, kahit na kung sino pa sila. Hindi maaaring maprotektahan ng kahit sino man ang mga tao sa paligid ko, kung hindi ako kahit na karapat-dapat sa pagkakaroon ng pamagat ng prince. Sino ka ba? Aling prinsipe ka ba? Hindi ka ba ang prinsipe para sa pamilyang Yorks? Nagtanong si Rita ng walang bahala, at siya ay nahuhulog habang tinitingnan si Harvey. Si Harvey ay tumango. Oo, ako ay si Prince York. Sampal. Sa sandaling ito, ang isang babaeng nakabatay sa ulo ay tumayo at kinuhang sinampal si Harvey sa kanyang mukha. Si Harvey ay nahuli sa pagbantay, hindi nakabalik sa kanyang mga pandama sa sandaling iyon. Matapos ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tapos na sa pagsagasa kay Harvey York, pagkatapos ay tiningnan niya siya ng walang bahala at nagsalita, ikaw ay may asawa na nagpapahintulot ka sa aking anak na babae bilang iyong sekretarya, tama. Pinabalaan kita, lumayo ka sa aking anak na babae mula ngayon. Kung hindi, kukunin ko na sampalin ka ng 10 beses sa bawat oras na nakikita kita. Ang karamihan ng tao ay walang tigil na naghamak kay Harvey matapos marinig ito. Alam ng lahat na si Yvonne ay nagtatrabaho para sa isang may asawa na lalaki bilang isang sekretarya. Ito ay lubos na kaiya-hiya para sa mga Xavier mula sa Walsing. At sa sandaling ito, ang lalaki ay darating upang ipakita sa harap ng mga ito. Hinahanap niya ang kanyang sariling kamatayan. Si Jesse Xavier ay tumawa at pinalawak ang kanyang mga kamay. Ang mga pintuan ng Black Tea Diner ay agad na isinara sa kanyang signal.
Ang ilan sa mga bodyguard na nasa sulok ng dining place ay lumakad sa harap sa sandaling iyon, pagkatapos ay tiningnan si Harvey ng matalino. Ang mga templo ng mga lalaki ay bahagyang nakataas. May mga malinaw na hindi regular na mga bodyguard. Tulad ng inilarawan sa mga alamat ng bansa, maaaring maging mga propesyonal ang pagsasanay sa tinatawag na sinaunang militar na sining. Si Harvey ay bahagyang nahulog na makita pagkatapos ng pagtingin sa mga bodyguard sa kanyang kadalubhasaan, hindi siya kailangang matakot sa mga taong iyon. Kung talagang nahaharap siya laban sa kanila, maaaring lumabas siya ng hindi sinasadya. Ngunit kung labanan niya sila, ang mga bagay ay maaaring maging mas masahol pa. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang ginawa sa sandaling iyon. Siya ay gumuho lamang sa karamihan habang namatay na tahimik. Nanay, wala itong kinalaman sa kanya. Hayaan mo lang siyang umalis. Si Yvonne Xavier walang malay na tumayo sa harap ni Harvey York sa sandaling ito, hindi na siya papayagang saktan pa. Ang nasa katanghaliang gulang na babae na tinatawag ni Yvonne na kanyang ina ay walang iba kundi si Iona Sherman, ang stepmother ni Yvonne. Matapos ang kanyang ama ay namatay, si Iona Sherman ang pinakamalapit na kamag-anak sa publiko. Siya ay nag-aalala na sinaktan ni Yvonne, pinalayas mo ang mga kalakal na tinatawag mo na ako sa iyong ina. Ano, nasira ang iyong puso kapag nataman ko ang iyong kasintahan. Huwag maging walang kahihiyang tulad ng iyong ama, hindi alam ang kagandahang loob at kahihiyan, sa labas naghahanap ng mga kababaihan araw-araw. Pagkatapos ay inilipat ni Iona ang kanyang malamig na pagtingin sa kay Harvey pagkatapos ng kanyang pananalita. Pagkatapos ay sinabi ng walang bahala, isang tinatawag na prinsipe tulad mo lamang na maglakas loob upang magtago sa likod ng isang babae. Ikaw ay parang walang silbi habang sinasabi ng mga alamat na ikaw ay. Si Harvey ay tumingin ng walang malay sa mga mata ni Iona, pagkatapos ay sinakop si Yvonne at pinapunta sa kanyang likod at tahimik na bamulong, ito ay mainam. Maaari ko bang hawakan ang mga bagay na tulad nito? Matapos makita si Yvonne at Harvey na parang mga mahilig, si Iona ay kumukulo sa galit. Tama pagkatapos, ang kakulangan ng kahoy na pang-araw ay umiibig pa sa pamamagitan ng pagpapakita sa harap ko. Nagpapanggap ka ba na patay ako o isang bagay? Ang tono ni Iona ay puno ng panlilibak, at ang kanyang pagpapahayag ay malamig bilang yelo. Si Harvey ay nahuhulog. Kung hindi para sa iyo na nauugnay sa kay Yvonne, nais kong patay ka na para sa pagsasalita sa kanya sa paraan. Hey, wala kang ibang talento maliban sa pakikipag-usap ng malaki, ha? Gusto kong makita kung sino man sa Southlight ay kahit na maglakas loob upang hawakan ang mga savior mula sa Walsing. Kahit na ang unang in-command ng Southlight, si Sheldon Xavier, ay isang gitnang klase na tao sa gitna ng mga savior mula sa Walsing. Anong lugar ang ginagawa ng isang tinatawag na prinsipe na mayroon ka? Tiningnan niya si Harvey na puno ng panghamak habang gumagawa ng malupit na pangungusap sa kanya. Sapat na, sa sandaling ito, si Lola Xavier, na may hawak na kwintas habang nakaupo sa gitna ng bulwagan, ay nagsalita ng mahinahon. Sa sandaling ang kanyang tinig ay nag-echo, kahit na ang bastos at walang galang na si Rita Lawson o Iona Sherman na puno ng mga lihim na motibo ay nawala na ang lahat na parang patay. Hindi sila maglakas loob na sabihin ang isa pang salita. Bukod sa kay Jesse Xavier, na nakangiti pa rin pagkatapos ng lahat ng ito. Ang iba ay mukhang malubhang. Ang mga mata ni Lola Xavier na sarado ay binuksan sa sandaling ito. Ang kanyang mga paningin ay nakarating sa kay Harvey. Siya ay tila malamya at nanginginig, ngunit nagkaroon siya ng hindi masabi na aura sa sandaling ito. Si Harvey York ay nahuhulog. Napag-alaman niya, ang babaeng ito ay mas nakasisilaw kaysa kay Melissa Leo. Matapos makita si Harvey York ng malalim, tumayo siya habang patuloy na nanginginig. Nakatulong si Iona Sherman at Rita Lawson na iangat siya sa tabi niya. Hindi sila manggahas kahit na upang ibukod ang hininga ng hangin sa proseso. Si Lola Xavier ay lumakad patungo sa pasukan, pagkatapos ay tumigil sa maikling sandali kapag nakuha niya roon. Jesse, maaari mong pangasiwaan ang maliit na bagay na ito. Si Jesse ay ngumiti at sumagot,
Makatitiyak, Lola Xavier, gagawin ko itong mabilis. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga mababang balik ang nais na lumakad sa mga Xavier mula sa Wolsing para sa napakaraming taon. Ngunit para sa isang tao na sumulong na iniisip mo na tinatapos ang pamilya, kung ano ang isang joke. Ang silhouette ni Lola Xavier ay unti-unting nawala sa tulong ng iba na umaalalay sa kanya. Hindi niya tiningnan si Harvey sa mata mula pa sa simula, at hindi siya nagnanais na makipag-usap sa kanya. Si Prince York ay sinamba sa pamamagitan ng walang katapusang halaga ng mga tao sa Southlight. Ngunit sa kanyang mga mata, ito ay parang hindi siya nagkakahalaga ng kahit isang jeta. Nang umalis si Lola Xavier, ang hall ay tila tulad ng temperatura na itinaas. Si Jessie na nakaupo mula sa harap, pagkatapos lumakad at tumingin siya kay Harvey. Prince York, umupo ka para sa isang salita at makipag-usap sa akin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Harvey York ay hindi umupo. Si Jessie Xavier ay hindi nag-alala sa lahat at ininom ang kanyang tsaa ng walang pangangalaga para sa mundo. Si Lola Xavier ay palaging katulad nito. Hindi siya nag-aalaga sa tungkol sa sinuman na hindi siya interesado. Tungkol sa kay Yvonne, siya ay isang apong babae na talagang savior sa datos. Ngunit dahil sa iyo, naging isang nakakatawang stock sa lahat ng upper social circle ng Wolsing. Sabihin mo sa akin, paano mo babayaran ito? Si Harvey ay nahuhulog. Wala akong kinalaman sa kanya, kami. Bago pa mapigilan ni Harvey York ang kanyang pangungusap, nilabas na ni Jessie ang isang tawa sa hangin. Harvey, tayo ay mga lalaki dito. Dapat ba akong maging mas mapurol tungkol dito? Kalihim mo ito. Kalihim mo siya. Kung may isang bagay na kailangan, ang sekretarya ay ginagawa ito. Kung wala, ginagawa ang sekretarya. Hindi ako ang gumagawa nito. Si Harvey ay lubos na hindi makapagsalita matapos marinig ang kanyang mga salita. Tiyak na sinasamantala niya ito, kahit anong bagay. Pinuksan ni Yvonne Xavier ang kanyang bibig, ngunit sa huli ay hindi niya masabi ang isang salita. Si Jessie Xavier ay patuloy na nagsasalita. Dahil inamin mo na kayong dalawa ay may isang bagay sa bawat isa, wala talaga akong pakialam kung ano ito. Ngunit, ang mga savior mula sa Wolsing ay nais ang kanilang dignidad na ibalik. Sabihin mo sa akin kung paano mo haharapin ang kapakanan na ito. Kung maaari mong bigyan kami ng isang mahusay na pahayag, marahil maaari naming kahit na iangat ka pa sa itaas ng rurok. Kung hindi, ikaw ay isang matalinong tao, Prince York. Dapat mong malaman kung ano ang mangyayari kung magpasya kang pahirapan ng isang pinakamataas na rated na pamilya. Matapos marinig ito, nagsalita si Yvonne. Master Jessie, ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan. Wala akong dapat gawin sa kay CEO York. Mayroon lamang kaming isang mahusay na subordinate-supervisor relationship. Kung gayon bakit mo tinanggihan si Chris Leo? Hindi mo ba nauunawaan na ang mga taong katulad natin ay may pagkaisa sa pamamagitan ng pag-aasawa habang tinatangkilik mo ang lahat ng dadalhin ng mga savior? Bakit mo isinaalang-alang ang pagtanggi sa isang alok na tulad nito? Si Yvonne ay natahimik. Ito ang isang bagay na hindi maaaring maiwasan ng mga malalaking pamilya. Matapos makita ang ekspresyon ni Yvonne, si Jessie ay nagsalita muli at sinabi, "Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang dalawang paraan upang malutas ang problemang ito. Bilang ng isa, kayong dalawa ay magpakasal sa bawat isa sa loob ng isang buwan, at ikaw, Harvey York, ay magiging live-in-in-law ng mga savior mula sa Wolsing. Bilang ng dalawa, patunayan sa akin na si Chris Leo ay hindi karapat-dapat sa oras na ito kay Yvonne. Kung hindi, hindi ka lang. Ang bawat tao sa Sky Corporation ay mamamatay sa iyo." Ang pagpapahayag ni Harvey ay malamig bilang yelo. Tumingin siya kay Jessie Xavier na may isang malubhang mukha. "Sinasabi mo ba sa akin na tapusin ko si Chris Leo? Ito ba ay kapaki-pakinabang sa iyo pati na rin?" Si Chris Leo ay kumakatawan sa liyas ng Hong Kong. Ang pagsira sa kanya ay nangangahulugan na pinutol mo ang isa sa mga pakpak ni Melissa. Naghahanap sa iyo,
alam ko na hindi ka handa na mag-asawa kay Yvonne. Pagkatapos ay maghihintay ako. Ikaw ay mas mahusay na malaman kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Si Jessie ay tumayo at tinapik ang balikat ni Harvey habang nakangiti, pagkatapos ay kinuha ang natitirang bahagi ng mga savior at umalis nang hindi na lumingon ang kanilang mga ulo. Kung ikukumpara sa kayamanan at kapangyarihan ng mga savior mula sa Walsing ay, hindi nila pinapansin ang tungkol sa tuktok na tao sa Southlight. Nang umalis ang mga savior, tiningnan ni Yvonne si Harvey kasama ang kanyang mga mata na nagpapakita ng halo-halong emosyon habang tahimik sa mahabang panahon. CEO York, masaya ako na tumayo ka para sa akin, ngunit ikaw ay isang may asawa na tao. Hindi mo talaga kailangang gawin ito para sa akin, ako ay maghanap ng isang paraan upang ipaliwanag sa mga savior mula sa Walsing. Wala itong kinalaman sa iyo. Ang mga mata ni Yvonne ay tila tulad ng kanilang ibuhos kay Harvey. Tinitingnan ni Harvey ang kanyang pagpapahayag at tumigil sa kanyang sarili mula sa pakikipag-usap kahit na may sinabi siya. Maaari lamang niyang itango ang kanyang ulo sa sandaling iyon. Nakuha ko ito. I'll leave for now. Ngunit makatitiyak na laging ginagawa ko ang sinasabi ko. Nang umalis si Harvey, isang silhouette ang pagkatapos ay lumabas mula sa isang sulok ng bulwagan. Kabanata 975. Yvonne, sinabi ko na sa iyo. Ang ambisyon ni Harvey ay nakakatakot na malaki ang isang tao na tulad nito ay hindi kailanman mapupuksa sa ilalim ng iba. Kung pinili mo siya, ikaw ay nakatira sa isang buhay na puno ng sakit at pagdurusa. Si Sheldon Xavier ay nagpalabas ng isang buntong hininga. Hinahangaan niya si Harvey York dahil sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kahit na ang mga savior mula sa Walsing ay hindi tumingin sa kanyang katayuan bilang prince, susubukan nila ang kanilang makakaya upang maiwasan ang salungatan sa tao na ito kung ang kanyang iba pang pagkakakilanlan ay ipinahayag. Ngunit hindi nag-aalaga si Sheldon na ang kanyang sariling apong babae ay kasangkot sa kay Harvey. Makinig ka sa iyong lolo. Dapat mong piliin si Chris Leo. O baka tumangala ka sa ibang tao, kahit na ito ay isang pulubi. Kung sasabihin mo ang salita, maaari kong gawin siya na isang tao. Papayagan ko ang sinuman ngunit siya. Si Yvonne pagkatapos ay walang silbi na sumagot, Lolo, huwag kalimutan ang iyong pangako dati. Sinasabi mo ba ang lahat ng mga bagay na ito upang subukang iwaksi ang pangako ngayon? Matapos makita ang matigas na hitsura ni Yvonne, pagkatapos ay nagpalabas pa ng isa pang hininga. Tama, ang 13 araw na pangako ay hindi malayo sa ngayon. Gusto kong makita kung maaari mo talagang dalhin siya sa bahay. Kung magagawa mo, ibibigay ko. Sa presidential suite ng Buckwood Hotel. Si Lola Xavier ay nagtataglay ng isang panalangin habang nakaupo na naka-cross-legged sa isang futon. Si Jessie Xavier ay nakatayo sa kanyang mga bisig na nakatiklop, hindi malayo sa kanya. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi kailanman kumupas. Pagkalipas ng kalahating oras, binuksan ni Lola Xavier ang kanyang mga mata at dahan-daang nagtanong, paano ang mga bagay? Sumagot si Jessie, na ipinahayag ko ang iyong mensahe. Ngunit si Harvey York ay isang mapagmataas at mapagmataas na tao. Hindi siya sumang-ayon sa unang kondisyon. Ngunit ang pangalawang isa, hindi ako sigurado. Walang pakialam na tinanong ni Lola Xavier, ano ang hindi makakakuha? Si Jessie Xavier ay sumagot ng tahimik, may 10 pinakamataas na pamilya sa bansa H. Ang mga Xavier ay nasa ika-10 lugar. Ang autoridad ng pamilya ay maaaring lumipat kung ang mga Leo ay mag-ayos ng kasal sa atin. Bakit mo gustong harapin si Harvey laban sa Leo sa Hong Kong? Ang sagot ni Lola Xavier ay nag-aalinlangan. Nagkaroon ng panahon na ang ating pamilya ay ang nangungunang pamilya mula sa lahat ng mga nangungunang mga pamilya. Hindi mo ba naintindihan kung bakit tayo nasa ilalim ng barriles ngayon? Ang mga mata ni Jessie ay nagpakita ng lubos na lamig. Ito ay dahil ang iba pang mga pamilya ay natatakot sa ating pagtaas. Si Lola Xavier ay sumagot ng mahinahon, mabuti na alam mo. Kahit na ang Lees mula sa Hong Kong ay wala sa listahan ng mga nangungunang mga pamilya, ang mga ito pa rin ang nangungunang pamilya sa Hong Kong.
Ang kanilang kayamanan ay maaaring magamit sa bansa. Sa sandaling ang isang pamilya na tulad nito ay nag-aayos ng isang kasal sa atin, sa palagay mo ba ang mga nangungunang tatlong pamilya ay umupo doon at panuurin? Ang mga ekspresyon ni Jesse ay nagbago. Ang mga Xaviers ay bahagyang mas mababa sa mga tuntunin ng kayamanan at kapangyarihan. Ang paglaban sa ikawalo at ikasyam na mga nangungunang pamilya ay naging sanhi ng ilang mga problema upang harapin. Kung ang isa sa mga nangungunang tatlong pamilya ay haharapin ang mga savior, magkakaroon ng malaking pagkakataon na ang mga savior ay matanggal sa listahan kaagad. Iyon ang dahilan kung bakit nagpadala kami ng mensahe sa pamamagitan ng paggamit kay Harvey upang harapin ang mga Leo. Sinasabi namin na wala kaming intensyon na labanan ang iba pang mga siyam na pamilya para sa pinakamataas na lugar, at handa kaming maging nasa ilalim ng barriles. Ang mukha ni Jesse ay nakuha ng bahagya. Pinibilang ni Lola Xavier ang mga kwinta sa kanyang kamay at mahinahon na sumagot. Hindi masama, ito ay isang pagsubok para kay Harvey pati na rin. Kahit na siya ay may isang bit ng talento kung siya ay upang epuwersa si Chris Leo. Ang talento na ito ay hindi sapat upang ipasok ang aming pamilya. Kung siya ay magtagumpay sa oras na ito, ano ang mali sa akin na sinawi ang kanyang relasyon sa kay Yvonne? Ngunit ano kung nabigo siya? Si Jesse ay kakaiba. Ano ang kinakaharap ng kahinatnan ng mga savior? Ang pagpapahayag ni Lola Xavier ay malamig bilang yelo. Ito ay isang simpleng paglipat ng chess. Sa kanyang mga mata, si Prince York ay walang karapatan na labanan ang pinakamataas na antas ng bansa H na mga pamilya.